Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mula na malaman ni Michael ang pagdadalang tao niya, ay madalas na itong maglagay sa bahay. Bagaman may distansya pa rin ang pakikisama ng asawa sa kanya, ay hindi na ito tulad ng dati. Habang lumilipas ang mga araw ay tumitindi ang takot na nadarama ni Nika, lalo kapag nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya at sa tiyan niya. Wari ba niya nagdududa? Guilt naman ang nasa dibdib kapag nagtatanong ito kung kumain na siya o nagpatingin na siya sa doktor at kung ano-ano pang may kinalaman sa pagdadalang tao niya. Hindi siya magtataka kung isang araw ay basta na lang siya mabubuwal sa matinding tensyon. Gumawa ka ng paraan, iha. Ang biyanan niya nang muli siyang dalawin nito. Gustuhin man niyang akusahan at sisihin na matandang babae, hindi niya magawa. Hangad lang nito ang kaligayahan nilang pareho ni Michael. At alam mong ibig kong sabihin, patuloy ni Senny, hindi kailangang ituro ko pa sa'yo. Sisikapin kong sundin ang sinasabi niyo. She closed her eyes tightly. Sa malaon at madali, aasahan ni Michael na lalaki ang tiyan niya. Kailangan na niyang kumilos bago mahuli ang lahat. Gagawa siya ng paraan upang totoong magdalang tao siya. From a scheming bitch na itinapong salita sa kanya ni Michael. She'd soon be a seductress war sa plano na sa isip niya. Ang kaibahan, asawa niyang isisudos niya. Ngunit paano niya isasakatuparan yon? Every which way ay malalaman ni Michael na niloloko niya to. Akitin man niyang asawa at makipagtalik ito sa kanya, malalaman nitong walang ibang lalaking nakaalam sa katawan niya. I don't think I can do it, ma. Wika niya sa biyanan sa telepono sa prantikong tono. Malalaman ni Michael na hindi niya ako ginalaw ng gabing yon. Endure the pain, Nika. Sagot ni Senny. Magkunwari kang hindi ka nasasaktan. That will be the second time sa isip ni Michael. So, I would only be normal that you still feel like virgin. Kung hindi sa kaseryosohan ng pangyayari, ay gustong bumalalas ng tawa ni Nika sa biyanan. Nasa silid na nito si Michael at nasa silid niya siya. Hawak ang bote ng brandy. She was wearing sleeveless negligee, ang habang lumalampas lang ng kaunti sa bikini brief niya. Napangiwi sa lasa ng alak na naglanda sa lalamunan niya. Pagkatapos ay lumabas ng silid at tinitigan ang katapat na pinto. May palagay siyang abnormal ang pintig ng puso niya sa matinding kaba. That it almost ached. Inabot niya ang doorknob at pinihit iyon. Marahang itinulak. Nakita niyang nakadapa sa kamang asawa, nakatakip ng kumot sa gitnang katawan. Huminga siya na malalim at tuluyang itinulak ang pinto ng silid pabukas. Tumihaya si Michael. Nagsalubong ang makilay na makita siya. What do you want? Naningkit ang mga mata na makita ang suot niya. She almost fled from the room but she stood her ground. I know you're tired. Gusto mong i-massage kita? She'd be dead soon. Dahil tila mabibiyak ang dibdib niya sa kabang nararamdaman. Kapag itinaboy siya ni Michael ngayon, ay natitiyak niyang wala ng ibang pagkakataon. Gabi na. Dapat matulog ka na. Walang emosyong sagot niya. At mapapagod ka. But Nika saw his Adam's apple move as he swallowed. Nakabanaag siya ng pag-asa. Hindi ganun ka-immune si Michael sa kanya. Hindi pa naman ako inaantok at hindi naman nakakapagod ang pagmamasahe eh. Isinara niya ang pinto and slowly moved to the bed. At sa pakiramdam niya, yun ang pinakamahabang distansyang nilakad niya sa buong buhay niya.
Malaking tulong sa akin si Maming sa mga gawaing bahay. Bahala ka, ani Michael, at nakita niyang mahigpit nitong ipinikit ang mga mata matapos sagurin ng tingin ang katawan niya. Nakita niyang tumaas baba ang dibdib nito bago dumapa. Pumesto siya ng upo sa kama. Nakahubad lang si Michael at natatakpan ng kumot ang ibabang bahagi ng katawan. Hindi niya alam kung ano ang suot nito. Naalala niya na sanay nga palang matulog to na nakabrief lang kung hindi man walang suot kahit na ano. Nanlalamig at nanginginig ang mga kamay niya na magdikit sa balat niyang hubad na likod ng asawa. Nananayo ang balahibo niya sa katawan. A certain sensation flooded her body. She tried to concentrate on what she was doing. Her hands moved gently on his back. Narinig niya ang mahinang pag-ungol ni Michael. Marahil inakaramdam to ng kaginhawaan sa pagmamasahe niya. Alam niyang pagod ito sa mga gawain sa opisina. Nagulat pa siya nang bigla itong tumihaya at hawakan siya sa dalawang kamay. Michael? You'd make a Lucy masus, sweetheart? He said huskily. His eyes filled with so much desire. Halos mabasag ang dibdib ni Nika sa matinding kaba. You'll make a man ache instead. Banayad siya nitong hinapit at dinala sa dibdib nito. Kasabay ng paglapat ng mga labi ni Michael sa mga labi niya, ibinabari nito ang isa niyang kamay upang ipadama sa kanya ang nangyayari sa katawan nito. He gasped in his mouth. Michael had nothing on, and she couldn't believe that man could grow that hard. Iba't ibang emosyon ang lumukob sa katawan ni Nika sa sandaling yon. If she had to follow her instinct, gusto niyang ilayo ang kamay sa pinagdalhan doon ni Michael, but he was holding her wrist firmly, silently commanding her what to do. Pinakawala ni Michael ang mga labi niya, and she gasped for air. Nang tunghayan niyang asawa, nakita niyang amusement sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Kasamang hindi niya maipaliwanag na damdaming nakikita niya roon. His eyes seemed to darken with desire. Ganun ba talaga ako kalasing ng gabing yon? At hindi ko matandaan ang ginawa ko sa'yo? His voice a tone huskier. His fingers softly tracing her neck down to the follow of her throat. How could anyone forget the taste of your lips, sweetheart? Your scent. You have always that bitching scent. Mula pa nung mga bata pa tayo. Hinawi nito mula sa mga balikat niya ang tirante ng pantulog niya at natampad sa mga mata nito ang dibdib niya. Naipon sa balakang niyang pantulog at may kung ilang sandaling pinagsawa ni Michael ang mga mata sa paghagod sa kanyang katawan. That she wanted to collapse in embarrassment. Then his fingers traced her body sensually, na para bang minememorya ang bawat linya ng katawan niya. His eyes never left hers. Pinagmamasdan ang magiging reaksyon niya. Tulad sa isang alipin sa kanyang Panginoon, ay sumunod si Nika. Hindi siya makapaniwala kung paano nagawang madaliin ni Michael ang pagtatanggal sa mga kasuotan niya habang hinahagkan siya nito. Michael, bulalas niya na maramdamang umangat siya sa kama patungo sa katawan ng asawa, striding him. Napahawak siya sa mga balikat nito, nanlalaki ang mga mata. Hindi ko natatandaan ng unang gabi, sweetheart. Michael, gusto kong alalahanin ang gabing to sa paraang mananatili to sa isip ko sa habang panahon. At 1 buwan pa lang mula noon, so it won't harm the baby. And if it was him who entered her, or she cheated him didn't matter. She wasn't able to control the cry of pain that came out of her mouth. Gusto niyang umalis mula rito, subalit mahigpit ang pagkakahawak ni Michael sa bewang niya. Sandali lang ang pagkabigla ni Michael. In seconds, he reversed her position. He was on top of her at may kung ilang sandaling tinitigan nito ang asawa. Her beautiful face contoured with pain. You little cheat.
he murmured a little angrily. Did you think I possess a superwoman control to stop now? Because you commanded so? His voice ragged, his breathing uneven. You can stop the bullet train, but not me, sweetheart. Kung may amusement man sa tinig nitong humalo sa bahagyang galit, ay hindi yun narehistro sa pandinig ni Nika. She wasn't ready for this kind of pain. Go away. Oh God. She tried to push him, but Michael was big and strong. I can't, Nika. I can't. Michael tried to be gentle, kiss her and carries her to submission. Pero sa nagpapanik na isip ni Nika ay hindi na yun nagsisilbi. Pinagmasdan ni Michael ang asawa. Nakadapa si Nika sa unan. Her fingers were clutching the pillow sheet tightly. She tried to reach her, subalit muling ibinalik ang kamay and uttered an oath. Napapiglag si Nika sa pagmumura ng asawa sa kabila ng discomfort ng sariling katawan. She was expecting a tirade any moment now. Tumayo si Michael, dinampot ang tuwalya sa silya at itinapis sa katawan. Humakbang patungo sa bintana. Nakatiim ang mga bagang habang tinatanaw ang kadiliman sa labas. Pagkaway muling ibinalik kay Nika ang mga mata. I don't know what to make of you, my little cheating wife. Wika nito. Nahati ang sarili sa pagitan ng galit sa asawa at ina dahil sa kasinungalingan namang ito at galit sa sarili dahil hindi nito maiwasang hindi masaktan si Nika sa pagtatalik na iyon. Siya ito napagalangan, subalit bakit tila nasa kanya ang guilt? And that angered him more. So, my virgin wife was pregnant, ha? Patuloy ito sa panunuya. Hindi ko kayang isipin kung paano mo nagawa sa akin to, Nika. Ana at least was honest nang sabihing hindi akong ama ng... Doon pabalikwas na humarap si Nika. Walang pakaalam kung hubad man siya. Nag-aapoy ang mga mata sa galit. Shut up! She hissed. You bastard! Mula pagkabata wala ka nang ginawa kundi ikumpara ko kay Ana. She was demure. She was shy. She was vulnerable. Nagdadalang tao siya sa ibang lalaki. Kayo magkasintahan at nakatakdang ikasal. And you called that honesty? You asshole! He was speechless as she stood mesmerized. His wife in anger was unaware how beautiful she was, like a raging goddess in all her naked splendor. Dinampot ni Nika ang nightgown sa sahig at sa kung paano na lang isinuot. Sa galit ay walang pakaalam kung nagkapunit-punit man ang ibang bahagi niyon. Muling humarap sa asawa. So I'm a cheat? At scheming bitch? Fine! You can go to hell with your precious and honest si Ana. For all I care. I'm only sorry now na pumalag ako sa mama mo sa mga plano niya. Then she stormed out of the room. Gustong sundan ni Michael ang asawa, subalit pinigil ang sarili. Kahit paano may kasalanan pa rin to. Humakbang siya patungo sa kama at nahiga. Tonight was another long and sleepless night. Tulad ng pangangailangan niya rito sa nakalipas na maraming gabi. Subalit kakaiba ang gabing to sa mga nagdaang gabi. Naangkin niyang asawa sa kauna-unahang pagkakataon at inuusig siya ng budhi na hindi niya nagawang ibigay rito na walang katumbas na kasiyahang nadama niya kanina. Naipagpasalamat ni Nika na wala ng asawa kinabukasang magising siya. She was tired and weak para makipagtalo. At hindi niya gustong makita siya ng asawa na namamaga ang mga mata sa kakaiyak. Because she'd be dumb kung ipapakita niya ritong labi siyang nasasaktan. Yaya Mameng, pakitingnan nga po kung sinong kumakatok. Utos niya sa matandang babae. Nasa mesang kainan siya at nagkakape. Nika, may bisita ka. Wika ni Yaya Mameng nang bumalik sa sala. Sino? Napatayo siya. Hindi niya inaasahan ang bisita niya. Mabilis ang hakbang niya patungo sa sala. Pwede ka bang makausap? Ani Ana sa kanya.
Maupo ka. Itinuro niyang sofa na katapat na inuupuan niya. May ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila bago nagsimulang magsalita si Ana. Nagpunta ako rito para linawin ang lahat. Simula nito. Bakit inagaw mo sa akin si Michael, Nika? May pagdaramdam sa tinig nito. Napakunot na o siya. Hindi kita maintindihan, Nika. Ilang taon akong nagparaya. Nakatakda na kayong ikasal nang iwan mo si Michael at sumama ka sa ibang lalaki. May kasama ng bahagyang galit ang tinig niya. At ngayon, aakusahan mo akong inagaw ko sa iyo si Michael? Nagkamali ako. Iniwas nito ang mga mata. Pero mahal pa rin niya ako. Ana, tulad ng nasabi ko na, nagparaya ako. Sa maraming pagkakataon sinaraan mo ako kay Michael. Gusto mong mawalang pagtingin niya sa akin noon pa mang mga bata pa tayo. At kung nangyari mang kami rin ni Michael sa bandang huli, ikaw na may kasalanan ng lahat. May kasalanan ako kay Michael, Nika. Inaamin ko. Subalit pinatawad niya ako at 2 kamay ang tatanggaping muli. At hindi mahirap hula ang pinilit mo siyang pakasalan ka at natitiyak kong kasabot mong ina niya. She shook her head and smiled mockingly. I can't imagine you stop that low, Nika. Parang walang ibang lalaki pang papatol sa'yo. Sinamantala mong 2 linggo nagkalayo kami upang akitin si Michael. Napatiimbagang si Nika. Asawa ko na si Michael. Ako nang may karapatan sa kanya at magkakaanak na kami. At wala akong balak na iparayang ama na magiging anak ko. She winced inwardly as she gave another lie. One lie compounded another and more. Nababao na siya at nakita niya nang wala sa loob na haplusin ni Ana ang sariling tiyan. Ako ang mahal ni Michael. Mariing sabi nito kasabay ng pagtalim ng mga mata. At kahit ilan pa maging anak niyo, ako pa rin ang mamahalin niya. Noong mga bata pa tayo, madalas inasusunod ang lahat ng gusto mo. But not this time, Nika. Akin si Michael. Nakatitiyak ka nga bang mahal ka nga ni Michael, Ana? Pagkahamon niya, alam na niya ang sagot doon, subalit mamamatay muna siya kaysa aminin kay Ana yon. Sa isang saglit, ay nakita niya ang inseguridad sa mukha ni Ana. O marahil guni-guni lang niya dahil agad ang pagsilay ng ngiti sa mga labi nito. Ikaw ang higit na kayang sumagot niyan, Nika. Mga bata pa tayo, lagi na lang nakalaan ng proteksyon at pagtingin ni Michael para sa akin. May ilang sandaling hinagod nito ng tingin si Nika bago nagpatuloy. Michael wouldn't marry someone like you. A spoiled brat. Michael tolerated you dahil magkaibigan ng pamilya niyo. Pakawalan mo siya. Huwag mo siyang itali sa isang sitwasyon hindi niya gusto at hindi siya makahinga. Sa nanginginig niya mga tuhod ay tumayo si Nika at binuksan ng pinto. Wala kang karapatang sabihin sa akin ang dapat at hindi ko dapat gawin. Once you had your chance, pero pinakawalan mo. Ngayon, patahimikin mo kami ng asawa ko. If you'll excuse me, masamang pakiramdam ko. Gusto ko magpahinga. Again, Nika saw that evil gleam in Ana's eyes. Subalit nagdiring nawala at napalitan ng simpatsyang tingin. You're a masochist, Nika. Gusto mong saktan ng sarili mo. Asawa mo si Michael, pero malimit na kami magkasama. Bakit gusto mo nasasaktan ka? Goodbye, Ana. She gritted her teeth at nilakihan ng awang ng pinto. Naging magkaibigan din tayo. Tumayo ito at lumakad patungo sa pinto. Ayoko mas lalo ka lang masaktan. Problema ko na yon. She hissed at malakas niyang isinara ang pinto na makalampas ito sa pintuan. May kung ilang sandali nang nakaalis si Ana, subalit na natili siyang nakasandal sa pinto. Tumaas baba ang dibdib sa matinding galit. Kagabi na pagpasyahan niyang handa na siyang ibigay kay Michael ang kalayaan nito,
Pero hindi niya magawang magpakita ng pagkatalo kay Ana. Hihintayin niyang asawa at mag-uusap sila ng maayos. Maghihiwalay ng maayos. Kahit paano, hindi niya gustong maapektuhan ng mga magulang nila dahil sa kanilang dalawa. Gustong madurog ang puso niya sa kaisipang maghihiwalay na sila ni Michael. Pero sadyang hindi para sa kanya si Michael. Dinaya niya to